Patay ka na. 10 minuto na ang lumipas. Gumagapang na ang unang langaw sa ibabaw ng iyong katawan, naamoy ka nito mula sa 16 na kilometro ang layo. Hindi ito isang kwentong katatakutan, ito ay isang dokumentadong katotohanan. Ang mga insektong ito ay walang butas ng ilong. Naamoy nila ang kamatayan na may maliliit na receptor sa kanilang mga binti. Mas mabilis nilang natutukoy ang mga unang senyales ng pagkabulok kaysa sa anumang nabubuhay na nilalang sa planeta. Ang mga langaw na ito ay hindi basta-basta na lang dumadalaw. Partikular nilang hinahanap ang amoy ng pagkabulok. Habang mas mabilis na nagsisimulang mabulok ang katawan, mas dumarami ang mga ito, 12-dosenang, pagkatapos ay daan-daan, pagkatapos ay libo-libo. Ang katawan ay naglalabas ng 12-dosenang iba't ibang kemikal na senyales sa hangin. Nagbabago ang kanilang komposisyon sa bawat oras ng pagkabulok at ang bawat bagong alon ng amoy ay nagtitrigger ng isang bagong alon ng mga insekto. Sa loob ng 24 na oras, may libo-libong itlog sa katawan. Sa loob ng 3 araw, ang unang larva. Sa loob ng 1 buwan, sa mainit na panahon, isang kalansay na lamang ang maaaring matira. Hindi ito isang pagmamalabis, ito ay totoong bilis. Ang isang babae ay nangingitlog ng hanggang 300 itlog sa isang pagkakataon. Maaaring may daan-daang ganoong babae sa katawan. Sa loob ng ilang oras, libu-libong uod ang sabay-sabay na nagkukumpulan. Sinasabi ng mga siyentipiko na ang 3 langaw at ang kanilang mga anak ay kayang lamunin ang katawan ng kabayo ng kasing bilis ng isang leon. Ito ay sinulat ng biologist na si Carl Linnaeus noong ika-18 siglo at wala nang pumabulaanan dito simula noon. Sa likod ng nakasarang pinto, isang mahinang tunog ang maririnig, parang tubig na kumukulo sa kalan. Walang kalan doon. Libo-libong uod ang sabay-sabay na lumalamon ng laman. Ang mga uod ay gumagalaw sa isang solidong buhay na masa. Kapag kumakain sila, nakakabuo sila ng sobrang init kaya ang temperatura sa loob ng kanilang kumpol ay tumataas ng 20 degree na mas mataas kaysa sa mismong silid. Ito ay pisika, hindi kathang isip. Milyon-milyong maliliit na katawan ng kumikilos na parang isang biological furnace. Sinusukat ng mga forensic scientist ang temperaturang ito mismo sa pinangyarihan ng krimen at isinasama ito sa kanilang mga kalkulasyon. Ito mismo ang nakakatulong sa paglutas ng mga pagpatay. Dahil alam ang bilis ng paglaki ng uod at ang temperatura ng silid, matutukoy ng isang eksperto kung kailan eksaktong namatay ang isang tao na tumpak sa loob ng ilang oras. Sa mga totoong kaso, ang mga katawan ay minsan nakahiga ng ilang buwan. Hindi matukoy ng pulisya ang petsa ng kamatayan hanggat hindi kumukuha ng mga sample ng uod ang isang espesyalista at isinalaysay ang lahat unti-unti. Maaari pang tumagos sa mga uod sa mga saradong espasyo. Sa mga totoong kaso, gumapang sila sa ilalim ng mga pinto, sa mga bitak sa sahig, mula sa mga butas ng bentilasyon, mga lugar na walang nakapasok na buhay na tao sa loob ng ilang linggo. Hindi makapagsisinungaling ang mga larvae. Lumalaki sila ng may biological na katumpakan na hindi maaaring pekain. Kaya naman, sa mga pinakakomplikadong kaso, mas mahalaga ang isang eksperto kaysa sa isang regular na pathologist. Hindi lamang mga langaw ang umaatake sa katawan. Mayroong mahigpit na pagkakasunod-sunod, ang bawat uri ng insekto ay dumarating sa isang tiyak na oras at kumukuha ng kani-kanilang bahagi. Ang mga asul at berdeng blowflies ay unang dumarating sa mga unang oras pagkatapos ng kamatayan. Sumusunod ang iba pang mga uri ng langaw, kasunod ang iba't ibang uri ng carrion beetle at skin beetle, patong-patong. Ang bawat sunod-sunod na alon ay kinakain ng natitira sa nauna. Ang ilan ay kumukuha ng malambot na tissue, ang iba ay ang mga labi ng taba at litid, at ang iba naman ay ang mga dumidikit pa rin sa mga buto. Walang nasasayang. Ang sistemang ito ay hindi random, ito ay umunlad sa loob ng milyon-milyong taon. Alam ng bawat uri kung kailan ang kanilang pagkakataon. Hindi sila nakikialam sa isa't isa, gumagana sila na parang isang conveyor belt na pinapagana mismo ng kalikasan. Pinag-aralan ng mga siyentipiko ang pagkakasunod-sunod na ito ng detalyado kaya ang komposisyon ng mga insekto sa isang katawan ay maaaring matukoy hindi lamang ang petsa ng kamatayan kundi pati na rin kung ang katawan ay inilipat pagkatapos ng kamatayan. Kung ang mga insekto na tipikal sa isang klima sa timog ay matatagpuan sa isang katawan at ang katawan ay natuklasan sa hilaga, dinala ito ng mamamatay tao. Ang mga uod ay naging ebidensya na hindi nila naisip. Ang mga ganitong kaso ay hindi nakakaiba sa kasalukuyan. Noong ika-13 siglo, natukoy ng isang investigador na Tsino ang isang mamamatay tao dahil dumagsa ang mga langaw sa kanyang karit na nag-iwan ng mga hindi nakikitang bakas ng dugo. Ang isang doktor ay kumukuha ng mga buhay na bulate at direktang inilalagay ang mga ito sa bukas na sugat ng isang pasyente. Hindi ito isang parusa o eksperimento, ito ay isang opisyal na inaprobahang paraan ng paggamot na ginagamit ngayon. Ang mga larvae ay kumakain lamang ng mga patay na tissue na iniiwan ng mga buhay na tissue na hindi nagagalaw. Nililinis nila ang sugat mula sa loob na umaabot sa mga sulok kung saan hindi maabot ang isang scalpel ng walang panganib na mapinsala. Ang bawat larva ay nag-aalis ng hanggang 25 miligramo ng mga patay na tissue bawat araw. Kapag mayroong ilang daan sa isang sugat, ang sugat ay ganap na nalilinis sa loob lamang ng 2 o 3 araw.
Inilalarawan ng mga pasyente ang sensasyon bilang pangangati o bahagyang pangangati. Ang ilan ay humihiling na agad na alisin ang mga larvae. Ang iba ay sumasailalim sa paggamot na ito ng 10 beses at sinasabing na iligtas sila nito mula sa pagputol ng ngipin. Ito ay karaniwan lalo na sa mga diabetic. Ang mga namamagang sugat na hindi gumagaling ang pangunahing dahilan ng mga pagputol ng ngipin sa mga naturang pasyente. Ang mga larvae ay epektibo sa mga lugar kung saan ang mga gamot ay matagal nang hindi epektibo. Sa kasalukuyan, inilalagay ng mga doktor ang mga larvae sa maliliit na mesh bag upang maiwasan ang pagkalat ng mga ito sa buong katawan. Direkta silang kumakain sa pamamagitan ng mesh tulad ng mga miniature surgeon sa pinakadulo sa pagitan ng buhay at patay na tissue. Napansin ito ng mga siruhano sa hukbo ni Napoleon 200 taon na ang nakalilipas, ang mga sundalong may mga sugat na nahawahan ng larvae ay mas madalas na nakaligtas kaysa sa iba. Natuklasan ng kalikasan ng pamamaraang ito bago pa man dumating ang mga antibiotic. Natagpuan ng bangkay sa mga palumpong. Hindi alam ng pulisya kung kailan naganap ang pagpatay, kung saan ito naganap o kung gaano na ito katagal itinago doon. Sa huli, lahat ng sagot ay hindi nagmula sa mga investigador o kagamitan kundi sa mga uod sa katawan. Isang espesyalista ang kumuha ng mga uod mula sa katawan, inilagay ang mga ito sa isang espesyal na aparato sa tamang temperatura at nagsimulang magbilang pabalik sa mga yugto ng kanilang paglaki tulad ng isang biolohikal na orasan. Ang mga uod ay hindi maaaring suhulan o takutin. Ang kanilang paglaki ay isang tumpak na talaan ng mga pangyayari simula sa unang minuto pagkatapos tumigil sa paghinga ang isang tao. Imposibleng isulat muli. Sa tingin mo ba ay nasa malayong lugar ito? Kung ang isang tao ay namatay ng mag-isa sa isang apartment, basement o sa kakahuyan, mga insekto ang unang nag-uulat nito. Minsan ilang linggo pagkatapos ng kamatayan. Sa mga totoong kaso, napansin ng mga kapitbahay hindi ang amoy kundi ang mga uod na gumagapang palabas mula sa ilalim ng isang nakasarang pinto. Ang mga uod na ito ang nagdala sa pulisya sa bangkay na nakahiga doon ng mahigit 1 buwan. Sa isang totoong kaso, libu-libong larvae ang gumapang sa buong gusali, bumababa sa kisame papunta sa mas mababang palapag at gumapang papasok sa mga apartment ng mga kapitbahay. Tinipon at dinala sila ng tig-iisang balde. Nasanay na tayong isipin ang kamatayan bilang ganap na katahimikan. Ngunit sa katotohanan, nagsisimula ito sa paggalaw, milyong maliliit na nilalang na alam na nilang patay ka na bago pa man ang iba. Mag-subscribe sa channel at manood ng iba pang mga episode, mahalaga ito.